I-discuss natin ngayon ay tungkol sa deprogramming. Kasi 'di ba, maraming mga gusto sa inyo na mag-manifest or ma-experience yung mga gusto nyo para sa sarili nyo. Now, mag-uumpisa yan, ganun pa rin, nag-uumpisa yan is kikilalanin mo talaga yung sarili mo. So, sino ba tong sarili mo? So, tutuklasin mo talaga yung sarili mo. Ibig sabihin, di ba kasi yung point of view mo, pag ligaw ka kasi yung point of view mo, in chasing mode ka niyan eh. Parang yung point of view mo napupunta sa maraming bagay na tingin mo kailangan mo at kukumpleto sa'yo. So, kailangan kilalanin mo talaga yung sarili mo. Now, sino yung sarili mo uli? Yan yung tinatawag nating self or awareness of your being. Or tinatawag nating God, 'di ba? Actually, siya rin naman talaga yun eh, yung self eh. Kasi nga, 'di ba, gusto lang ni God na ma-experience tong material life at kung ano yung mga gusto niya. Now, kung ikaw si God, ikaw ang mag-create ng realidad mo. In reverse to sa nakagawian natin, 'di ba? Kasi iniisip natin yung material realm, itong 3D reality na to, is para makuha mo yung gusto mo is i-chase mo siya or mag-e-effort ka ng todo para makuha siya. So parang ang nangyayari is yung reverse nga nangyayari, 'di ba? Na ikaw yung ina-attract nung chine-chase mo, imbis na ikaw mag-attract papunta sa'yo. So, kailangan mo talaga mag-deprogram, 'di ba? At ang unang-una diyan is yung kikilalanin mo nga yung sarili mo. So, paano mo magagawa yan? Yan yung unang tanong, 'di ba? Magpo-focus ka lang talaga sa sarili mo at mamahalin mo yung sarili mo. Tatanggapin mo yung sarili mo ng buong buo, yung good side at bad side mo. Tsaka buburahin mo lahat ng programming mo. Kasi nga, nag-uumpisa yan sa beliefs, 'di ba? Kasi 'di ba yung lipunan, binigyan ka ng lipunan ng identity. Or pag panganak sa'yo, may identity ka na kasi sa mga nakakasalamuha mo tsaka naobserbahan mo, napapanood mo, napapakinggan mo. So, lahat yan is nakafocus sa external. So, yung value mo nakadepende sa external, hindi mo pinili. Ibig sabihin, yung value mo dapat tatayo yan. Ikaw mismo ang valuable. Dahil nga, ikaw nga yung self eh, di ba? Or God. So, ikaw ang magdidikta dapat ng reality mo. Ikaw ang magiging God the Creator. Kaya ang gagawin mo dito, buburahin mo yung dating ikaw, yung punong-puno ng programming. Buburahin mo talaga lahat ng programming mo. So, wala kang papaniwalaan na zero. Si God ba may pinapaniwalaan? Wala siyang pake, di ba? Gagawin niya lang talaga yung gusto niya, yung makakabuti sa kanya. So, zero talaga. Burahin mo na yung mga religious programming. Morality, wala morality, good and evil, wala yan, iisa lang din yan. Parte yan ng duality. Ang lagi mo lang tatandaan dito sa realidad na to, lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, ikaw ang magke-create ng reality mo. So, di ba, may raming mga ano niyan eh. So, once nakilala mo na yung sarili mo, which is yung tinatawag nating self or awareness of your being or si God, na ikaw rin pala yun, yung hinahanap mo. Diyan ka na magkakaroon ng self. Now, ikaw na yung kukontrol ng buhay mo. Ibig sabihin, yung katawan mo, yung iniisip mo, damdamin mo, mga sasabihin mo, ikaw na may control niyan. So, aalamin mo talaga yung gustong-gusto mo, yung abilities mo, strength mo, tsaka yung mga talent mo, 'di ba? So, mag-iisip ka talaga kung ano yung mga gusto mo. So, pero ang ano dito kasi 'di ba, hindi programming nga. So, syempre, oo nga, nakilala mo yung sarili mo, may time pa rin talaga na magkikik yung flight or flight na yan. Tsaka yung mga subconscious programming mo, pag na-encounter mo na naman uli yun. Pero this time, nooobserbahan na siya ng self mo. Ibig sabihin yung awareness of being mo. So, di ba nga parang may dalawang ikaw, yung parang yung sa likod ng mind mo.
Yun yung tinatawag na awareness, di ba? So, maobserbahan mo na yan. Kasi dito, dinivide nila yan eh. Yung, di ba sinasabi sa law of attraction, you attract who you are or you will experience what you are. So, ang quantum field kasi, hindi yan nagre-respond sa mga kilos mo, sasabihin mo. Nagre-respond yan sa consciousness mo. Nagre-respond siya sa consciousness mo. Ibig sabihin yung in-embody mo. Kasi di ba may mga programming ka. Ito nga sinabi, babasahin ko sa iyo. True vibration is combination of thoughts, emotion, and biology. So yung thought, ano ba yung mga thought? Yung mga programming mo dati, yan yung mga paniniwala mo, mga nakagawian, religious programming, tapos yung mga limiting beliefs mo na pinasa sa'yo na hindi mo kaya, yung mga ganyan. Sa emosyon naman, yan yung kasama na dito yung flight or flight yung mga fear-based, di ba? Nasa sympathetic, nervous system. Yung puno ka ng takot, tapos nasa state ka ng lacking. Tapos yung biology naman, dito na papasok yung mga reaction ng katawan mo, automatic din to. Kasi nga, pag may na-encounter ka na, kuwari sa past trauma mo, di ba yung sinabi ko na last na from 1 to 7 years old, meron kang trauma nung sa bata ka pa. Yung sa inner child experience mo, magpi-play na naman siya. So, kailangan makontrol mo to. Actually, hindi mo rin talaga siya kailangan kontrolin eh. Kaya nga itong topic na to, deprogramming eh. So, maraming paraan talaga para ma-deprogram. Ililist down ko mamaya. Pero ito, may babasahin ako dito. Na script to, na nabasa ko dun sa You Wish Is Your Command by Neville Goddard. So, ito ito yung magpapatunay na you attract what you embody. Ito di ba? May nabasa ako dito. Men pray to God that doesn't exist. So, hindi naman talaga nag-i-exist yung God, di ba? For instance, to be conscious of being poor. So, ayan being conscious of being poor and to pray to God for riches is to be rewarded with that wish you are conscious of being, which is poor. So, kung inisip mo na poor ka, kasi programming din yan eh, yung poor, yung yung mindset yan eh, yung poor, di ba nga, buburahin mo nga lahat eh, kasi nga, na-topic ko na yan sa live ko nung una eh. Wala ka talagang identity, hindi ikaw yung katawan mo, hindi ikaw yung feelings mo, yung pain mo, yung emotion mo, yung iniisip mo, hindi ikaw yung pangalan mo, hindi ikaw yung identity mo, identity tuloy. Hindi ikaw yung status mo, hindi ikaw yung trabaho mo, hindi ikaw yung kung ano man na gusto mo isipin na ikaw. Kahit nga katawan, hindi ikaw dahil nga nagbabago yan eh. So, yan yung programming, di ba? So, sino yung ikaw? Malamang yung consciousness of being. So, kung inisip mo na poor ka, kasi label lang din yan poor eh, di ba? Rich and poor, saan ba siya nakabase? Sa pera, di ba? Yung pera, paper lang yan. Ibig sabihin, collective agreement lang natin na mahalaga siya kasi nakakabili siya ng produkto. Ibig sabihin, programming siya, di ba? Kung iisipin mo, programming siya. Kasi di ba label lang yung poor Yung mga katutubo ba, naisip ba nila na mahirap sila? Wala silang concept ng mahirap. Actually, wala nga rin silang concept ng BEM, tagalan natin, bang, 'di ba? Wala silang concept nun, ginagawa lang nila 'yon base sa biology. Pure instinct, primal instinct. 'Di ba? Wala silang concept kasi yung poor tsaka rich, concept lang 'yan, idea. Happiness, idea lang din 'yan, 'di ba? Tapos yung mga pinopursue, status, value mo pagka marami kang pera, marami kang programming lahat 'yan. So, kung pinaniwalaan mo na poor ka, yun yung magiging vibration mo. Kasi yung consciousness mo, naka-attach dun sa
pagiging poor sa in-identify mo sa sarili mo. Kaya nga sinabi, buburahin mo lahat ng programming mo as in zero, wala kang papaniwalaan eh. Kasi nga, magiging ikaw yung creator ng reality mo eh. Kung sinabi dito, di ba sinabi dito, for instance, to be conscious of being poor and to pray to God for riches is to be rewarded with that which you are conscious of being, which is poverty. So, kung yun yung pinaniwalaan mo na mahirap ka, yun yung ibibigay sa'yo ng realidad mo. Kasi nga, yung quantum field nga, di ba? Nagre-respond siya sa in-embody mo. Ibig sabihin, yung pagiging ikaw. Hindi siya naniniwala sa affirmation mo na sasabihin mo. Kuwari, nagsabi ka, mayaman ako. Parang resistance pa rin yan eh. Kasi fake mo, di ba? Pero deep inside sa kalooban mo, in-identify mo na yung sarili mo dun sa label na poor. So, hindi maniniwala yung quantum field. Wala nga language yung quantum field sa totoo lang eh. Dun lang talaga sa in-embody mo. Ito, nakalagay, becoming one with your desire to the point of embodying or giving birth to your desire. So, yan yung sinasabi natin, no? So, maraming paraan para mag-deprogram ka. Ayun nga, unang-una, kilalanin mo sarili mo, talents mo, abilities mo, strength mo, tsaka yung gustong-gusto mo talaga. As in yung pag ginawa mo siya, nagbibigay siya ng joy sa'yo. Regardless, may pumalakpak, may validation, may o wala, or magkapera ka or hindi. As in, desire na desire mo talaga siya. Doon mo ma-attract yung in-embody mo. Kasi nga, pinili mo yun eh. Di ba gustong-gusto mo, choice mo. So, kailangan kikilalanin mo talaga yung sarili mo. Yan yung unang-una. Sunod niyan is, maraming paraan eh. Alam mo yung desensitization. Yung kuwari, dahil sa programming mo dati, takot ka mag-take risk, pero gustong-gusto mong gawin yung isang bagay na yun. Ang gagawin mo is, paulit-ulit mo siyang gagawin hanggang mawala yung takot na yun. Papansin mo sa una, kasi ginawa ko yan eh, yung mag-approach nga, di ba? Sa una, ninervyos ka, yung salita mo, tapos sa tatlong approach, pag sunod-sunod mo na siyang ginagawa, tapos nakadami ka, nawawala na yung ano, kasi nga, yung fear mo lang nasa utak, di ba? Now, pag ginawa mo siya, wala naman palang nangyari. Ibig sabihin, buhay ka pa rin, hindi ka nalagay sa alanganin, is maririwar yung utak mo. Di ba nga may sinasabi sila na wala naman talagang pakialam yung mga tao sa'yo kahit anong gawin mo eh. Sa totoo lang, walang pipigil sa'yo eh. Sa utak mo lang yung pumipigil kasi nga sa judgment nila. Kahit naman mag-judge sila, buhay ka pa rin, di ba? Tsaka, oo, magja-judge sila pero wala silang pakialam talaga sa'yo kasi nga yung utak nila preoccupied din sa survival. Ibig sabihin may kani-kanila silang problema, may worries sila, tapos focus lang talaga nila yung self-interest. So, karamihan kasi sa atin is nilimitahan na natin yung sarili natin bago pa natin gawin yung gusto natin kasi nga maraming what if. So, parang limiting belief. So, ang unang gagawin mo dyan is kahit takot ka, gagawin mo siya talaga. Magdi-decide ka talaga na gawin mo. Paulit-ulit. Kagaya nitong paggawa ng video ko, di ba? Nung nag-start ako nito, aanga-anga rin ako eh. Tapos ginawa ko na lang siya ng paulit-ulit consistency. Parang memory reflex. Alam mo yung ganun? Alam mo yung mga nagbabasketball, di ba nagtitrain sila paulit-ulit 100 shots sa 3 points hanggang sa nagiging reflex na lang siya. Tapos, nagiging natural na lang dahil nga ganun. So, isa na yon desensitization. Isa naman, pag nakakaramdaman ka ng fear, anxiety, nervousness is papakiramdaman mo lang siya. Hindi ka magre-react agad, mag-pause ka muna. Siguro mga 3 seconds or 4. Basta ganon. Hindi ka magre-react, tas papakiramdaman mo lang siya. Now, tsaka ka na magde-decide pagka papaniwalaan mo ba yung nararamdaman mo or magsa-silent ka lang or magre-redirect ka. Hayaan mo lang siyang, alam mo yan, yung parang mag-pass by.
Kasi ganun yun yung parang, kunwari, nakakaramdam ka ng mga takot. Kasi nauuna kasi yung takot sa utak or mga anxiety worries mo eh. So, hindi ka na nakaka-action, di ba? Hindi ka na nakakakilos kasi nga incapacitated ka na eh. Dahil inunahan ka na ng utak mo. So, hayaan mo muna siyang lumipas. Tapos sabay yun. Gumawa ka na ng action pagka lumipas na siya. Tapos meron pa silang sinasabi na babaguhin mo yung past mo, di ba? Yung past mo kasi memory na lang talaga siya. So, dadamahin mo muna yung, ganito rin yan, same din yan dun sa shinare ko na, kuwari, ka ng anxiety or worry sa dibdib mo or sa utak mo, hayaan mo lang siya mag-pass by. Now, ganun din sa memory mo. Kuwari, yung memory mo na mapait or hindi maganda no nakaraan, dadamahin mo lang yun, pero hindi ka magre-react. Hayaan mo lang din siya mag-pass by, tapos papalitan mo. Meaning nung pagpalit is yung ibang scenario na magaganda. Tawag doon redirection. Or palitan mo talaga siya, burahin mo na pumabor talaga sa yung mo. Pero pahupain mo muna yung mapait na naalala mo. Tapos palitan mo ng na pumabor sa'yo. Doon lang gagana. Kasi pagka yung iniisip mo, ito yung memory ko, papalitan ko siya, nagkakaroon ng resistance eh. So, kung ano yung naiisip mo na masama or nararamdaman mo na masama, i-observe mo lang siya. Yun yung word, i-observe. Tapos hayaan mo siyang humupa. Tapos saka mo siya palitan or i-redirect. Or wala kang gagawin. Diba? So, yun yung another para mag-deprogram. Another way is mag-focus ka sa sarili mo, 'di ba? Kung ano talaga yung mga gusto mo, yung mga magpapasaya sa iyo, yung gagawin mo. Tapos yun, yung mga magpapasaya sa iyo, yun yung mga gagawin mo. Meron pa silang shinare na na alam mo yung pagkagising mo, tsaka bago ka matulog. As in yung kuwari, pagkagising mo, pagkamulat pa lang ng mata mo, nasa theta state na kasi yung utak mo niyan. Ibig sabihin, relax. Kasi 'di ba pag relax, dun ka nagiging totoo sa sarili mo, 'di ba? Nagiging honest ka sa sarili mo, nalalabas mo yung potential mo, tsaka yung mga best mo pag relax ka. Kasi yung kasi resistance pag nagpapanik ka or hindi ka, yung point of view mo hindi sa sarili mo eh. So, yun, pagising mo sa umaga, mag-isip ka ng kuwari, ikaw magdidikta ng mangyayari sa araw na yun. Ikaw magdidikta na ganito mangyayari sa araw ko. Yung mga ganyan, iisipan mo na siya, uunahan mo na siya. So, ikaw nga talaga magkikreate ng realidad mo sa araw na yun. Na pag matutulog ka naman, kung ano yung gusto mo, isipin na papabor sa'yo or na raramdamin mo yung mga future goal mo na nangyari na ngayon. Bago rin yung matulog, pag yung relax ka na, yung patulog na, hindi pa yung mulat na mulat yung mata mo. Kasi nga, dun yung gap kasi na papasok daw siya sa subconscious. Marere-write yung mga subconscious programming mo. Pagkagising sa umaga, tsaka bago matulog. As in yung talagang relax na relax ka, yung patulog ka na talaga. I-rewrite mo yung mo, maglalagay ka ng mga memory dun na na nangyayari, nararamdamin mo, kuwari yung future goals mo, as if na nangyayari na. Now, ito naman yung isa, pagka sa kilos naman, pagka may gagawin ka, magfo-focus ka lang talaga dun sa ginagawa mo, tapos ini-enjoy mo lang siya. Kasi pagka ini-enjoy mo siya, parang nasa present yung focus mo yung attention mo eh. So, mawawala yung mga, yung mga iniisip mo, di ba? Kasi basic eh. Pero yung pagkakabisihan mo, dun talaga sa gusto mo. Tsaka yung gustong gusto mo, tsaka yung tingin mo papabor sa'yo. Isa rin yung pag mag-deprogram is yung
aalisin mo yung mga walang kinalaman sa'yo, sa relasyon mo sa sarili mo. Ibig sabihin yung sa mga gusto mo, plano mo sa buhay, tsaka yung mga gusto mo ma-experience, di ba? Tsaka yung mga bad habits mo, kuwari nagbabago ka na, aalisin mo na yan. So, dito sa deprogramming, hindi ka magdadagdag, magbabawas ka. Kasi nga, yung mga programming yan yung add up di ba? So, ang gagawin mo, babawasan mo. So, mapapansin mo yan pagka mag-isa ka. Hindi ka nakikipag-deal sa mga taong ayaw ka or ine-exploit ka. Nagiging confident ka, di ba? Nagiging confident ka talaga sa totoo. Kasi nga, inaalis mo yung pagpiplease sa ibang tao. Tsaka, makakapag-say ka na ng no once na nakipag-interact ka sa ibang tao. Kaya mapapansin ko dito sa Western country. Kasi dito ako sa bansa na to, yung mga Western country. So, di ba yung mga puti, individualist kasi yan sila. Ibig sabihin, solo-solo lang nag-isolate sila. Kaya ang confident nila kasi nga, hindi nila hinahayaan na ma-brainwash sila ng ibang tao. So, yung gusto talaga nila, yun talaga yung masusunod. Tsaka, may tawag dun assertive. Kasi nga, sa atin kasi sa Pilipinas, group mind Ibig sabihin, hindi mo gusto pero makikisama ka kasi nga, hive mind, di ba? So, mangyayari nun, naaalis yung point of view mo sa sarili mo. So, isa na yung pagde-deprogramming. Tsaka yung confidence mo tataas. Kasi nga, hindi ka nagpi-please Kung ayaw mo talaga sumama, ayaw mo, di ba? Tsaka pag sinabing no, hindi ka nila pipilitin. So, isa na yan sa pagbabawas. Tapos yung mga habits mo dati, aalisin mo rin yan. Babawasan mo paunti-unti hanggang sa mawala na. Tapos, nakakatulong din sa pag-deprogram yung pag-exercise, tsaka tamang tulog, tsaka yung hindi pagkain ng processed food. Kasi lahat yan mga chemicals Di ba lahat naman ng chemicals nakaka-apekto sa brain yan, tsaka circulation. So yung malamang yung exercise, good circulation, tsaka magkakaroon ka ng muscle. Which is magagamit mo sa lakas mo sa mga pang-araw-araw na gagawin mo. So ito, tinanong ko pa si ChatGPT. So awareness muna, then journaling. Isulat mo araw-araw kung ano iniisip mo para makita mo yung pattern. Tapos, challenge belief. Ito yung sinabi ko kanina. Totoo ba ito? Nakasanayan ko lang. Replace input, bawasan toxic content. So, yung mga walang kinalaman sa mga entertainment, self-improvement, alisin mo na siya. Yung concept dito kasi neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya talagang magbago ang utak mo sa repetition. So, yun yung sinasabi ko na i-overcome mo yung mga limiting beliefs mo. Tsaka yung mga fear mo. Sa body naman, breathing technique. Alam mo yung mewing, i-search nyo yun. Yung tongue nyo nandun sa itaas ng palate nyo. Tapos sabay hihinga ka lang sa ilong. Kasi merong mga tao na mouth breather Tapos kagaya kanina, exercise, sleep discipline, cold exposure, sunlight, nagagawa ko, 'di ba? Kasi nga, important concept, autonomic nervous system. Ito yung nagko-control kung fight or flight ka or relax. Sa exercise kasi, pinupush mo yung katawan mo dun sa pinapahirapan mo siya, 'di ba? 'Di ba pag nag-exercise ka, pinapahirapan mo yung katawan mo. So doon, nare-rewire yung autonomic nervous system mo na hindi mo kailangan mag-fight or flight, nasa relax ka. Sa spirit naman meditation, meron tinatawag na conscious meditation. Kahit 10 minutes, 5 to 10 minutes daily. Yung magfo-focus ka lang sa, ginagawa ko rin to
umuupo ako sa bench ng parke, tapos inoobserbahan ko lang yung mga dumadaan. So, yung focus ng attention ko is yung mga dumadaan, tapos yung mga puno, tinitingnan ko, yung araw, yung ulap, tapos yung bus na dumadaan. Tawag doon sightseeing eh. Conscious, hindi ko ginagawa yung meditation na pipikit tapos sabay ano, kasi may resistance yun eh. Parang isa-silent mo yung mind mo eh. Well, kung isa-silent mo na lang din yung mind mo, di mag-focus ka na lang sa present situation, di ba? Yun yung ginagawa ko, nakaka-apekto din talaga siya. Nakakatulong siya yung uupo ka sa bench tapos sabay papanoorin mo lang yan. Or sa mall, yun din yung ginagawa ko eh, sa totoo. Tapos detachment, matutong hindi agad ma-attach sa emosyon. Well, nasabi ko na yan na para ka makapag-detach is kailangan malaman mo yung info or knowledge na walang permanente sa mundo. Yan lagi kong nasa isip, sa totoo lang eh. Kaya ang bilis ko makadetach eh. Kuwari, ayaw ka, okay lang, may papalit naman eh. Tsaka walang permanente sa mundo. Nasira yung gamit ko, okay lang. Kung may pera ako, bibili na akong bago. Ganun lang, di ba? Tsaka wala rin talaga. Yan yung deeper truth talaga. Wala talagang permanente sa mundo. Hindi mo rin makokontrol yung ibang tao. Kuwari, ibang katawan yan eh. Eh, magagawa ako sa kanya. Kung ayaw niya, di wag. May iba gagawa. Kung ayaw mo, di wag. May ibang gagawa. Gratitude. Isa rin to. Makakatulong ang gratitude kasi nga, pag nagpasalamat ka, parang, na siya, may fulfillment na siya agad. Kuwari, kaya nga shinare ko din dyan sa mga clip ko, kuwari gumastos ka, magpasalamat ka kasi nakinabang ka sa produkto. Kuwari, na-reject ka, magpasalamat ka pa rin kasi nga, redirection lang siya sa mas mabuti pang mangyayari sa'yo. Kasi nga, pag may nag-close na door, may ibang bubukas. Kasi nga, di ba, dahil yan sa sa equal exchange. So, kung may gusto ka, may kapalit yan. Ibig sabihin, may isasakripisyo ka. Kuwari, gusto mo yumaman, handa ka bang mag-grind dyan? Ibig sabihin, handa ka bang mag-invest? Or mag-invest ng oras tsaka kilos? Kasi inisip nila easy money or hindi Kasi, makapansin mo yung mayaman, nag-e-effort talaga yan ng todo. Yung mga boxer ba, iniisip nyo, milyonaryo lang agad. Pero hindi nyo nakita yung grind ng madaling araw na tumatakbo sa labas tapos sabay nagtitrain sa gym everyday hanggang 12 rounds. Hindi nyo nakikita yun kasi nakita nyo end result yung pera lang. Tsaka yung win. Pero yung paghihirap, hindi nyo nakita, di ba? Ito yun, silence, reflection time. Ito yung sinasabi ko, yung iwasan nyo na yung mag-isolate ka talaga dito. Yung nasabi ko kanina na isolation. Mag-isolate ka talaga dito na iwasan mo na yung mga content na hindi makakabuti. Kasi nga, para siya sa mindfulness. So, pag nagbabawas ka, mas clear yung mind mo kasi wala ka ng kalat eh. Mapapansin mo yun, less na yung worry mo. Tapos yung mga chismis na ibang kapitbahay mo, wala namang kinalaman sa'yo. Wala na yan, di mag-i-exist. Ito, hindi instant ang deprogramming. Kung years on conditioning mo, family culture trauma, months to years din ang rewiring. Actually, hindi rin months and years to. Actually, lifetime to sa totoo lang. Kasi nagre-relapse talaga yan, lalo na yung childhood. Yung childhood trauma. Kasi lalabas talaga yan. Kahit sabihin mong awake ka. Kasi katawan mo magre-respond yan eh. So, kung gusto mo na mas direct approach, ulitin mo araw-araw. Yan nga yung sinasabi ko, consistency. Kasi yung inaakala mo na limiting beliefs mo dati, wala naman palang mangyayari. Buhay ka pa rin pala. I-align mo lahat, iniisip, ginagawa at pinapaniwalaan mo. Well, sa pinapaniwalaan kasi, obviously, yung mga kilos mo, alam mo naman talaga mangyayari. So, isipin mo talaga yan na mabuti bago mo gawin or sabihin. So, hindi ka magbigay ka muna ng pause. Nakakatulong din yung pause eh. One technique fixes all. Iwasan mo yung idea na one
technique fixes all. So yun nga, wala talagang one technique talaga eh. Kaya nga inuna ko talaga yung kilalanin mo sarili mo, kasi kung hindi mo kilala sarili mo talaga, hindi mo alam gagawin mo, hindi mo alam yung gusto mo. So, ang magpapatakbo sa'yo niyan, yung mga programming mo, tsaka mga trauma mo, tsaka mga paniniwala mo. Pag nakilala mo sarili mo, wala kang paniniwala eh. Sa totoo lang eh. Gagawin mo lang talaga yung gusto mo, tsaka yung magbibigay sa'yo ng kasayahan, tsaka yung papabor sa'yo. Pag kilala mo sarili mo, kasi nga, yung kumukontrol na sa'yo niyan, yung awareness of your being, or tinatawag nating self or God. So, dun ka na magkakaroon ng freedom. Pero, magkikickback pa rin tong tong mga habits mo. Habits, matatanggal mo na yan. Yung programming talaga, tsaka yung trauma, magkikickback pa rin yan. Kasi, ano yan sa katawan mo eh. Kaya nga na-share ko kanina, di ba, obserbahan mo lang siya, tas hayaan mo siya mag-fade. Tapos, tsaka ka kumilos kung papaniwalaan mo ba yung naramdaman mo, or naiisip mo, or i-redirect mo, or wala kang gagawin. So, yan yung mga ways na magpagde-deprogram para pag in alignment ka na sa mga gusto mo, ma-attract mo yung mga gusto mo ma-attract. Hindi ko nga sinabi na makukuha mo eh. Kasi nga, pag kukuha, chasing pa rin yun eh. Ma-attract mo yung mga gusto mo ma-attract. Kasi nga, ikaw nga si God the Creator. Ikaw yung magkikreate ng realidad mo eh. Hindi other way around na ikaw yung mag-chase dun sa gusto mo. Kasi yun yung sa lipunan eh. Actually, di-disregard mo nga talaga yung physical reality, sa totoo lang eh. I-disregard mo talaga yung sa physical reality. Kunwari, may narinig nga sa podcast eh. Kunwari, yung laman ng wallet mo, $5 na lang or 5 peso. So, i-ignore mo lang siya. Tapos sabihin, yung magiging conceited ka. Kaya nga, sinare ko rin yung clip na taasan mo, tingin mo sa sarili mo eh. Isipin mo, $5 na lang. Buhay pa naman ako. Di kikilos na lang ako, gagawa akong paraan. Isa rin yun eh, yung solution-based ka, hindi ka problem-based. Ganun yung, isa rin yung mindset na yun. Kuwari, buhay pa naman ako eh. Ano naman kung $5 na ang pera ko dyan? Buhay pa naman ako eh. Di, hanap na lang ako na solusyon. Magiging solution-based ka talaga na tao. Di ka rin nakafocus sa problema. Actually, wala kang problema, sa totoo lang eh. Wala ka ng kasi ang focus mo na dyan, solusyon, makakabuti sa'yo, tsaka yung mga papabor lang sa'yo. Now, pag yun ang focus mo, hindi nag-i-exist yung problema, di ba? Kasi focus mo, di ba? Kasi sa kung ano yung pinag-focusan mo, yun yung magiging realidad mo, tsaka mangyayari, di ba? Kasi pag i-investan mo na emosyon yun, isip, tsaka kilos. So, mag-focus ka lang talaga sa mga kabuti sa'yo, papabor sa'yo. Tsaka yung magagawan mo ng paraan, di ba? Napaka-easy. So, hopefully may mga natutunan kayo dito. So, paano yun lang? Peace.